What's up guys? As time check, it's 11 a.m. and today is Sunday, so ngayon ay on the way nga kami doon sa lugar nila Julius. Kasi ngayon ay Thanksgiving sa church nila doon at binyag din ng pamangkin ni Julius. At dahil ninangako ay syempre dapat pupunta kami. Actually, kanina pa dapat kami maaga bumiyahe kaso nga lang ay maulan yung panahon. So tinanghali na nga kami at alam kong late na nga kami sa binyagan ngayon pero pupunta pa rin kami. Kita nyo naman yung panahon, grabe 11 a.m. na nga itong mga oras na to pero walang kainit-init talaga. Dumaan na nga muna kami dito sa may gas station para makapaghugas kami ng mga paa namin kasi nga sobrang dumi talaga kanina. Dito nga nagtatrabaho si Julius dati pero ngayon nga ay na-assign na siya sa kabilang station. Bumiyahe na nga din agad kami pagkatapos namin maghugas ng mga paa namin kasi nga medyo malayo pa nga yung babiyahiin namin. Itong lugar nila dito ay hindi naman ganun kabukid. Medyo paakyat baba nga lang yung daan nila pero goods naman yung kalsada. Medyo binilisan na nga namin yung takbo namin dito kasi nga malapit nang mag alas 12 ng mga oras na to. At eto nga ay malapit na nga kami sa kanila. At dito nga banda yung pinakaliko na daan talaga. Dati nung hindi pa to semento dito, natatakot talaga ako kapag paakyat na dito. Kasi mahaba yung paliko nito at talagang paakyat yung daan. Eto nga, nandito na nga kami at eksaktong alas 12 nga kami nakarating dito. Hindi pa naman ganoon kadami yung tao at kakatapos lang din pala ng binyaga. Pagbaba ko nga ng motor ay tinawag agad ako para magperma. Yung naabutan ko nga ay pagperma na lang ng ninang at picture taking. Grabe, kahit sa binyagan ay late comers pa rin. Kasalanan talaga to ng ulan. Eto nga pala yung batang bininyagan at talagang picture taking na lang yung naabutan ko. At kahit late tayo, deserve pa rin natin kumain ng handa nila. Eksakto din kasing lunch kami nakarating dito. Maya-maya nga ay nagsimula na din yung simba. Eto na yung sa Thanksgiving nila. Pinutol ko na nga yung video doon kasi nagsimba na muna kami at after 2 hours lumabas muna kami kasi nagising na si Iya at gusto lumabas. Ayoko naman mag-iiyak si Iya doon sa loob ng simbahan. Kaya pumunta muna kami dito sa likod ng simbahan. Dito muna kami nagstay sa bahay ng kapatid ni Julius. Kumain na nga lang muna kami dito kasi nagutom ang mga first. Hindi na nga muna kami bumalik doon sa simbahan kasi napakakulit ng mga batang to. Ayoko din kasi makadisturbo sa mga nagsisimba doon sa loob, nakakahiya din kasi may mga bisita galing sa kabilang church din. At hindi nga namin namalaya na patagal na pala yung pagstay namin dito kasi naaaliw na din sa mga usapan. Masarap din kasi yung kinakain namin kaya mas lalong hindi namin namamalaya. At muntik na nga namin maubos yung isang plato ng lamang loob na kinakain namin. Kung ano-ano na nga lang yung napag-uusapan namin dito kaya ayan tawang-tawa yung mga babaeng yan. O, diba? Tawang-tawa siya. Napansin nga namin na malapit na din matapos yung simba kaya hindi na rin kami pumasok ulit doon sa simbahan kasi na mga oras na to ay 3 p.m. na at malapit na din mag 4 p.m. Kaya ginala na lang namin yung mga bata dito sa may kalsada para makapaglaro. Kasi kanina pa talaga nila gustong pumunta dito. Nahiya nga lang kami gumala kanina kasi hindi pa tapos yung simba. Madadaanan nga kasi namin yung simbahan papunta dito sa may kalsada. Panay-bantay nga lang kami sa mga bata dito kasi may mga batang naglalaro din ng bato-batuhan. Makamatamaan ba tong mga chikiting na to? Nandito nga kami sa may kalsada, syempre may dumadaan dito ng mga sasakyan. Kaya eto habang naglalakad kami napapatakbo na lang talaga kami bigla-bigla kasi may mga dadaan na motor. Eto nga si madam kung ano-ano na lang naiisip. Gusto pang umakyat dyan para mag-picture-picture. Kamuntikan pa nga yan siya mahulog dyan. Eto nga yung view dito sa may kalsada. Simple pero napakaganda. Itong mga batang to hindi pa nga tapos kakalaro. Grabe na nga yung pawis ni Iya dyan. Basang-basa na nga yung likuran niya pero ayaw pa rin tumigil kakalaro. Eto nga din pala yung pinsan ni Iya. Ayaw din kasing lumapit ni Iya sa kanya kaya nilalaro niya na lang ng habol-habulan. Si Iya kasi hindi talaga lumalapit kahit kanino lalo na kapag minsanan niya lang nakikita. At dahil nagutom nga kami kaya kumain na muna kami. Buko nga lang yung kinuha namin kasi tapos na kaming kumain ng ulam kanina. Eto nga si madam ang dakilang tagapag-serve ko. Char, acts of service yarn. Ganyan nga talaga yan siya. Kahit sa pagkain namin kaninang lunch, siya pa yung naglagay sa plato ko. Talaga namang napakaswerte ko sa BFF ko. 5 p.m. na nga ng mga oras na to at talagang padilim na. Yung ibang bisita nga ay nagsiuwian na din. Kaya konti na lang din yung naiwan dito. Dumilim na nga ng tuluyan sa labas. Kaya nandito na kami sa loob ng simbahan. 6 p.m. na din kasi ng mga oras na to. Kaya dito na din kami kumain ng hapunan. Kasi malayo pa yung babiyahiin namin. Dito na nga lang din kami nagsalo-salo lahat sa may simbahan. Hindi din kasi naubos yung ibang ulam na handa kanina sa Thanksgiving. Kaya eto na lang din yung inulam namin sa hapunan para maubos at hindi masayang. After nga namin kumain ay ready to go na nga kami para bumiyahe. Nag-convoy na nga lang kami nila madam at kita nyo naman kung gaano kadilim yung kalsada dito. Wala talaga kahit ni isang poste. Chill nga lang yung tagbo namin at hindi nga rin nagtagal ay umabot na rin kami dito sa may highway. Sobrang aga pa pero wala na masyadong mga sasakyan na dumadaan. But anyways, hanggang dito lang tong video natin. Thanks for watching. See you again on my next vlog.